Kumusta po mga boss? Another day, another motorcycle comparison. Mabilis ang comparison review lang ito sa dalawang Hyper Underbone ngayon. May palag ba talaga ang Rusi Plus 150X sa Honda Winner X150? Para malaman mo, panoorin mo hanggang dulo. Let's go! Silipin natin ang design, performance, specs, and features mga boss. Sa front design ng Honda Winner X150 ay may modern design na. Mapapansin mo na may patulis o pointing edges ang headlight na hinati sa dalawa. May daytime running light na rin ito at naka full LED na rin ito kaya napakaangas ang dating ng Winner X150. At isa sa napapansin ko sa side profile ng Winner X150 ay inspired sa Honda Fireblade, lalo na itong ABS Racing variant. Napaka-sporty ang design na may kombinasyon na kulay red, white, and blue. Pagdating naman po sa taillight ng Honda Winner X150 ay may crown shape design, more on minimalist na. Habang ang Rusi Plus 150X naman ay naka-LED headlight na rin ito. At ang maganda sa kanya, ang pinaka-headlight ay nasa manubila. Sumasabay ito sa pagliko if we need clear vision sa gabi. At yung harap niya talagang sharp at angular ang design kaya mukhang astig din ang forma nito. Sa side profile ng Rusi Plus 150X ay given na budget friendly ang presyo pero solid pa rin yung aggressive looks niya. Kumpara sa presyo na around 75,000 pesos at hindi siya mukhang cheap lalo na kung malinis ang motorsiklo mo. Pagdating naman sa taillight ng Rusi Plus 150X ay slim and clean yung design. Hindi bulky, parang typical underbone taillight lang siya. So sa design mas maganda ang Honda Winner X150 kaysa Rusi Plus 150X mga boss. Alin ang nagustuhan niyo sa dalawang Hyper Underbone mga boss? Comment mo nga sa ibaba. Pagdating naman sa makina, ang Honda Winner X150 ay may 149.2cc. Dual overhead cam, 4-stroke, single cylinder with 4 valve, 6-speed manual transmission, fuel injected engine kaya matipid na sa konsumo ng gas at may cooling system na liquid cooled kaya mabisa na sa long ride. At kayang magbato ng maximum power na 15.7 horsepower at 9,000 RPM at may maximum torque na 13.5 Nm of torque at 7,000 RPM. Kaya sa lahat ng underbone, ang Winner X150 ang pinakabalansi sa torque. May lakas na hatak sa arangkada at sa dulo na hindi ganun kalakas at hindi rin ganun kahina. Habang ang makina ng Rusi Plus 150X ay may 149.6cc, dual overhead cam, 4-stroke, single cylinder with 4 valve, 6-speed manual transmission, fuel injected na rin ito kaya matipid na rin sa konsumo ng gas. At may cooling system na liquid cooled kaya mabisa na rin sa long ride. At kayang mag-produce ng maximum power na 16.8 horsepower at 9,500 RPM at may maximum torque na 14.5 Nm of torque at 8,000 RPM. Ang Rusi Plus 150X ay hindi rin ang may pinakamalakas at hindi rin ang pinakakulilat sa horsepower at torque. So alin ba ang mas malakas sa dalawa mga boss? Comment mo nga sa ibaba. Pagdating naman sa specs and features, ang Honda Winner X150 ay naka-fully digital panel. May braking system na anti-lock brake system o ABS features at may anti-thief alarm na para sa premium at racing variant. May smart key system na nakakilis, may answer back key system, may angle bank sensor na rin ito. May built-in charging port at equipped na rin ito ng assist and slippery clutch para sa smooth na gearing transition. Habang ang features ng Rusi Plus 150X ay naka-fully digital panel na rin ito. At may built-in charging port na rin ito kaya pwede ka na mag-recharge ang iyong mobile phone habang nasa biyahe mga boss. Di hamak na mas lamang ang Honda Winner X150 kaysa Rusi Plus 150X pagdating sa features. Kung naghahanap ka ng motorsiklo na budget friendly ang presyo pero hindi mukhang cheap, perfect para sa iyo to ang Rusi Plus 150X. Pero kung ang gusto mo sa motorsiklo na may modern features na, may napaka-sporty ang looks, may matibay na makina at may hatak sa arangkada at tumudulo sa high RPM, ang Honda Winner X150 ang para sa iyo mga boss. So kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng review ay panoorin mo ang next video na nasa screen mga boss. What's now?